braso ko. Tapos pagbagsak ko. Hinawakan yung braso mo, napigilan ka, pagbagsak mo. Hindi, nila yung braso, pababa. Tapos bumagsak ng pako. Oo, pa ganyan. Kailan? Yung linggo pa to kaya nagpa-schedule ka rin. Itong linggo, Lunes pa lang ngayon eh. Hindi, isang linggo na. Sige, higa ka dyan. Pero normal pa yan. Isang linggo pa lang. naman eh, kaya alam mo sa Normal pa yan. Dalawang linggo, normal pa. Pero 3 weeks, pataas. Na yan, hindi na normal yan. Ibig sabihin, kailangan na adjustment yan. Yan, nararamdaman nyo, baka naka-hyperextend lang. Sige. Sige, sir, higa ka na ako magtatanggal. Higa ka. Higa ka. Ako lang. Sige, higa ka na maayos. Higa ka na maayos. Higa ka na maayos. Higa. Yan. Higa ka na maayos. Akong bahala. Masakit siya pag inangat. So, pero pangkaraniwan lang talaga sasakit yung mga pinilay sa atin ng mga layer. Hindi, pinapanood ko lang kayo. Ngayon, nandito na ako. Oh, wish granted. Ayan oh, namamaga pa. Sabaw. Pero wala, normal na yan. 1 linggo ba lang? Natin. Pag-extreme Kasama ko, ba? okay naman yung extreme ko. O yun maganda, ibig sabihin hindi na fracture. Kaya lang, i-ano pa ako, MRI. Na, MRI. Mahalang MRI. Mahal na, 11K. Mahal na. Pero siyempre, kung kaya niya naman, mas the best kasi yung MRI. Ang MRI kasi, detalyado. Makikita natin kung may napatid yung ACL mo, MCL mo, PCL mo, TL mo, marami. I-discuss niya yung lahat ng buong tuhod mo. Kung may mga cartilage kayong nabangal, ayan, may i-report yan. Kung torn na ba siya o ano. Yun ang sulit naman yung 11K mo. Pero tatandaan nyo, hindi nakakagamot yun ha. Baka yung iba, nagpa-MRI na, wala pa rin nangyari. Yung iba yung pagkakaintindi. Para gusto ko lang ipaintindi sa inyo, hindi porkit nagpa-MRI kayo, magaling ka na. Para lang po malaman na ang problema. Yun pong ibig sabihin ng MRI. Baka kasi, hindi porkit nasa ospital ka, ang iniisip mo, na pag in-MRI ka, galing ka na, sinalang ka kasi sa ano eh. Kala mo, lulusawin yung masakit doon. Hindi. Meron kasing, siyempre, hindi naman tayo lahat nasa medical. Iba yung perspective. Iba-iba tayo ng perspective. At mga knowledge, siyempre, iba-iba. Pag ganitong bagsak mo, di ba? Pipitikin mo yung palabas. Relax lang. Okay. Mahiwagan pa. O mamaya may pain pa to pero mas kaya na. Mas kayang-kaya na. Tapos mga 1-2 linggo, huwag ka muna maglaro. Hayaan mo muna maka-full recover. Kumbaga, establish mo muna. Tapos, stretching muna bago ulit bumalik sa laro. Bumalik kayo ng maayos ang pagkaka-inat. Hindi pwedeng nawala lang yung sakit, dinaro mo agad. Siyempre, yung trauma pa niyan sa loob. Sa labas, wala nang pamamaga. Inisip mo, wala na yung kapal dito. Pero yung sa loob, itulak ka lang ng kalaban mo. Bibigay ka agad. Pilay ka na naman. Sa tingin ko naman yari na yan. Iyayanig-yanig lang yan eh. Pero siyempre kailangan marunong yung magyanig. Ito, bossing, tatanggalin mo to. Tatandaan nyo,
Yung mga ganito, tatanggalin nyo pag matutulog kayo. Para yung blood circulation, habang matutulog, malaya. Balik nyo na ulit sa umaga. O pag naligo kayo, lasin nyo, after ligo, haplos ng paw. Pwede siyang basahin. Pwede. After maligo, o haplos ng paw, pag nakahaplos na ng paw, balik nyo to. Balik nyo yung bandage. Testing. Lakad ka. No. No. Ayos na. O, pahinga na lang mga 2 weeks. Ganito, upo ka. Turuan ko kayo ng diskarte pag masumasang yung tuhod nyo. Tigasan mo to. Eh, huwag mo pababayaan bumaba. Yan! Ganyan lang. Oo, sipa mo lakas. Sapa. Yan, ganyan. Dito lang sa tuhod ang tama yan. Mapipitik yan ng pantay. Pero pag yan, hinayaan nyo na kaganyan, gumagalaw. Magalaw siya. Pagkakaroon ng epekto sa ankle joint. Pero pag nakatigas yan, ikaw ulit, taas mo. Mataas. O. Sapa. O, di ba dyan lang maano? Okay? O, ayos na. Thank you.